Ito na ha, tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Pasok, nasa na yun? Ito ho. Kinukulit ninyo ako. Tingnan nyo mga kababayan si Babalina. Putik na yan, paling na naman ang ilong mo ha. Si Amy Marcos, paling na naman yung ilong niya. Putik na yan, mukhang tumatama sa backlog yung ilong niya eh. Ano yung pinagsasabi nito mga kababayan ko? Maiba tayo, dito naman tayo. Pasok! Kayo naman. Kinukulit ninyo ako. Mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga ako doktor. Di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Okay, Ninam, paano kayo magkikita? Sinisiraan mo nga si Manong Bongbong. Kahit sino namang kapatid, wala kang, sino ba naman ang gaganahan para makita yung kapatid mo kung ganito namang klaseng ugali? Di po ba? Kung ganitong klaseng ugali, mga kababayan, talagang hindi mo kikitain kahit kapatid mo pa Di ba mga kababayan ko? Sa lahat ng kapatid, mga kababayan, ito yung pambansang pinakamasamang kapatid. Sino ang pambansang pinakamasamang kapatid? Si Amy Marcos. Tuloy. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. Siniraan mo yung kapatid mo ron. Siniraan mo, wala ka na. Yan na yung huli. Yan na yung huli mong karir sa politika. Yung pagiging senador mo, Amy. Hindi ka naaangat. Muntik ka pa nga matalo, di ba? 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano yung sakit niya? Pwede ba? Gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Tingnan yung mga kababayan, pinipilit niya talaga. Pinipilit niya para maipalit talaga si Sara. Ay, nako mga kababayan. Tuloy. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako... Paano naging totoo kung pati mukha mo, pineke mo, tinang-ina mo? Manang Amy, paano ka naging totoo sa publiko kung pati mukha mo, pineke mo? Di ba mga kababayan? Paano yun? Tuloy. Nambobola, hindi naman ako Hindi daw nambobola, sinungaling ka lang. Mga kababayan, hindi nga siya nambobola, sinungaling lang, dadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Magpaliwanag ka sa mga Ilocano. Galit na galit sa'yo. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari. At sana, hindi mo pala alam nangyayari. Bakit sinasabi mong may sakit? Sinasabi mong sinugod sa ospital? Bakit ganon? Wala ka palang alam. Di ba? Di sinungaling ka nga, nagsasalita ka, wala akong alam dahil hindi na matagal na kaming hindi nagkikita. Tapos alam daw niya, mga kababayan, na sinugod sa ospital. Alam daw niya na may malalang sakit. Tapos, mga kababayan, sasabihin niya, walang alam. Gago rin tong pambansang masamang ate, ilabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan. Eto na ngayon ang banat naman ni Yusek Claire Castro dyan. Siyempre, magpapahuli ba si Yusek Claire Castro? Hindi siyempre. Babanat yan. Tuloy. Kasi sa atin ngayon, puro tayo pintas. Yan. Puro tayo puna. Pero parang wala nagagawang solusyon. Kundi ang Pangulo lamang. Ang administrasyon na ito. Ang siyang nag-iisip kung anong pwedeng gawin. Well, of course, meron tayong ibang mga mambabatas. Na nagbibigay ng suwestyon. At yan naman po ay tinatanggap. Pero para sabihin na walang ginagawa para maibsan ang nararamdaman natin. Ito muna. Ilabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos. Ito muna. Batikosin mo, Yusek Claire. Mamaya na yung isa. Mamaya na isang banat. Eto.
Sagutin mo yung kay Amy Marcos. Ma'am, naglabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos regarding the state of health of the President. Ano pong comment niyo? Ano bang sinabi niya? Oh. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Oo nga. Right? Tama. So, alam niya. Kaya nga, kung di ba naman bobo yung matanda na yan si Amy Marcos na mahaba-baba. Sabi, hindi kami nagkikita. Pero anong alam mo? Kita nyo? Parehas kami ng opinion ni Yussi Claire Castro. Hindi nga kayo nagkikita. Ano alam mo? Kung hindi pala kayo nagkikita. Di ba, mga kababayan? Ano? Tuloy. So, fake news siya. Fake news. Hindi naiintindihin yung mga fake news ngayon. Wag nyo nang intindihin yung mahahabang baba na fake news peddler. Sabi ni Yussi Claire, wag nyo nang intindihin yung mga mahahaba ang baba na fake news peddler. Gayon, mga kababayan, alam nyo naman di ba? Ang intindihin po natin kung ano pong ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita nyo mismo sa Pangulo. Correct, ganon. Tayo mismo, nakikita natin ang Pangulo. Tayo mismo, nakikibalita tayo sa mga kapitapitagan at katiwa-tiwala na mga nasa media. Paniniwalaan ba natin yung kampo ni Duterte? Alam nyo naman yan si Amy. Malaki ang pagkaampalayan yan Sobra ang pagkapait, mga kababayan. Pait na pait kay First Lady. Pait na pait kay Manong Bongbong. Kapal ng mukha no? Mahaba pa. Kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Correct. Salot sila. Salot ka, Amy! Kita nyo mga kababayan. Salot ka, Amy. Ayan narinig mo ba yung sabi ni Yussi Claire? Salot ka. Diyos ko, mga kababayan ko. Salamat. Diba? Salot daw mga kababayan si Amy. Yung mga ganyang klaseng tao, mga kababayan, talagang dapat tinatanggal na Kaya nga mga kababayan, mga kababayan, para matapos na yan, di ba, ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsalita. Pasok! Samantala mga kabrigada, humarap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Press Corps ngayong hapon. Maliban sa panibagong announcement nito sa mga ginagawang hakbang ng Pangulo sa nararanasang krisis, ipinakita rin niya na maayos ang kanyang kalusugan. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Press Corps ngayon. Makinig ka, Amy Marcos, ang pambansang masamang ate.